Gising ka na? Anong gusto mo? Western food with tea, dim sum, o fruit salad? Meron nun lahat. Hindi ka pupunta sa office? Magbe-break ako ng medyo mahaba para ma-enjoy natin ang time na magkasama tayo. Ito ang sample ng mga susunod na araw. Good girl. Pwede tayong maglinis ng bahay pagkakain natin. Binabala ko kasing i-organize yung mga libro ayon sa Dewey Decimal Classification eh. Tapos iwawax ko yung sahig at isasanitize ang lahat. Sigurado ka dyan? Ano ka ba? Joke lang. Kain na tayo. Magugas ka na ng kamay. Hindi ko inasahang tutulungan kanya sa mga gawaing bahay. Hindi lang to basta ganon, military training to. Anong nangyayari? Huwag mong sabihing naging house husband na si Chen Hang. Ipapaalala ko lang, ni hindi yan marunong gumamit ng gas stove. Baka manunog yan ng bahay. Ano ba yan? Nakakagulat naman. Chong Yao, anong nangyayari dyan? Nandyan pa rin ba si Chen Hang? Anong nangyayari? Gusto mo bang tumawag kami sa emergency hotline, ha? Naghahanda lang siya ng popcorn. Huwag kayong mag-alala. Hoy! Ginawa ko ng popcorn si Chong Yao. Gusto niyo rin ba? Ipagtatabi ko kayo. Huwag na, salamat. Chocolate flavored to? Paano kung tumaba ako ng dahil dito? Okay lang. Mag-high intensity interval training na lang tayo. Tapos, tatakbo tayo ng 10 kilometers. Ibababa ko muna to, ate. Ano to? Bakasyon ba o military training? Buhay natin to. Tumigil ka nga! Di ko in-expect na ganun pa rin siya maski sa relasyon na yon. Baliw yun eh. O pumila ka para lang dito? Oo naman, mas matino ako kaysa sa kanya, di ba? Oo, boss siya. Pero boss din ako. Kaya kung pwede siyang magbakasyon, ako rin. Tara. Let's go. Travel tayo. President Chang, nagreklamo ka tungkol sa PCs ng Law Association, di ba? Naku, alam mo ba, tamang-tama. Nagsisystem upgrade kami eh. Pinalitan ko nga ng bago yung mga PC. Bukas, i-install na yung mga yun. Naku, Attorney Dang, nagbigay ka na ng tooth treatment program para sa members nung nakaraan. Oo. Ngayon, nagbibigay ka ng bagong batch ng PCs. Napakabait mo namang sponsor. Siguradong mahal ang lahat ng yun, ha? Ginagawa ko lang tungkulin ko. Ang totoo niyan, talagang mas maganda na ngayon ang kalagayan ng Dayway. At dahil yun sa'yo, President Chang, dahil sa tulong at pagsabay. Ay, wag mong sabihin yan. Dahil sa totoo lang, nagbibigay lang naman ako ng suggestions ayon sa mga naipon kong kaalaman. Yan lang, wala nang iba. Sige. President Chang, malapit nang ganapin ang Golden Scale Award, hindi ba? Sa palagay mo, sa anong law firm kaya mapupunta yung award? Attorney Dang, yung Law Association lang ang magdedesisyon tungkol dyan. Hindi importante kung anong opinion ko. Pero narinig ko, may unexpected winner tayo ngayon taon. Yung Junhong. Ha? Junhong? Oo, hindi. Ang hilig mo talaga magbiro, President Zhang. Di ba wala namang mahalaga kay Chen Hang kundi pera? Ikaw mismo nagsabi nun. Tama ka, sinabi ko nga yun dati. Pero ngayon taong kasi ang laki ng pinagbago nila. Napansin ko kasing aggressive sila dati. Pero ngayong taon iba na eh. Mas gentle na. Saka, napansin ko ring matapos mapunta sa kanila si Attorney Chang Shi, nagkaroon din sila ng Public Welfare Department. Attorney Dang, posibleng mag-iisang malaking challenge din yun sa'yo, hindi ba? Ha? Ganun na nga. Ano nangyari? Hindi ka pa rin ba tapos sa kontrata ng Wanli Group? Katatawag lang po ng Wanli Group. Hindi raw muna nila tayo kukunin this year dahil Junhang na ang kinuha nila. Junhang firm na naman. Hindi ko alam kung Junhang ba yung malas o ikaw eh. Kasalanan ko na naman. Hello, Reporter San. Busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap?
meron ako shocking news para sa'yo. Naisip kong baka maging interesado ka. Yung Golden Scale Award ngayong taon, internally ang pagkakapili ng winner. Totoo yun, ba't naman kita lulukuhin? Hindi, ganito. Pag nagkita tayong dalawa, sasabihin ko yung buong detalye, okay? Mas maganda siguro kung iimbitahan mo rin si Director Lee ng Lawyers Debate. Kasi malaking balita ang bagay na to eh. Kailangan natin magtulungan. Bukod sa mabibigyan mo ng hustisya ang Dayway, sigurado pag-uusapan to. Win-win situation, di ba? Oo, sige, sige. Okay, kita tayong dalawa. Lumabas lang ako sandali eh. Pinag-uusapan na tayo ng lahat. May mga nagsasabing na aksidente raw si Attorney Chen o balak nang mag-retire kaya nagbabakasyon siya ng matagal. Meron ding mga nagsasabing nag-i-strike siya ngayon dahil magkagalit kayo. Attorney Wu. Bakit ang aga niyong bumalik? May meeting pa kayo ng Law Association, di ba? Oo, galing na kami doon. Sabi-sabi, magre-retire na raw si Attorney Chen. Kung totoo yun, malamang sumunod na ako. Imposible yun. May nagsasabi rin may nagawang krimen si Attorney Chen kaya nagtatago at pinagtatakpan mo lang siya. Walang mag-iingay. Yes? Hello, Mr. Chen. Kumusta kayo? Ano? Penalize si Chen Hang dahil minanipula niya ang resulta ng Golden Scale Award? Hindi, misunderstanding lang yun. Relax lang, Mr. Chen. Bigyan mo ako ng panahon para alamin ang nangyayari. Tapos saka kita bibigyan ng siguradong sagot, okay? Okay, bye. Bumalik na sa Dewey yung bago nating client. Si Dangming ang may kagagawa nito. Tignan niyo to. Bilang isang abogado, hindi ko basta palalagpasin ang mga taong gustong magmanipula sa Golden Scale Award. At lumalabag sa lituntunin ng industriyang ito. Si Dongming? Ano ba kayo? Huwag nga kayong sumimangot ng ganyan. Maliit na bagay lang to. Si Dongming lang naman yun ah. Kahit ako lang, kayang-kaya ko yun eh. Huh? Wala ba kayong tiwala sa kakayahan ko? Matapos ang matagal na paghihintay, nagawa rin naming maimbita sa show si Attorney Dong Ming, isang two-time winner ng Golden Scale Award. Magandang araw, isa akong kaibigan at professional lawyer para sa lahat. Walang iba kundi si Dong Ming. Ang totoo niya, nahihiya nga ako. Pinipilit kong huwag nang banggitin yung tungkol sa dalawang magkasunod kong pagkapanalo ng Golden Scale Award. Kasi naman, hindi gaya dati, wala nang ganong gold content ang award na yon. Saka hindi na yon fair gaya ng dati. Sa tingin ko nga, mas okay pa ang show na to kesa sa award na yun eh. Di ba? Nakakapagbigay ito ng basic legal education. Mas makabuluhan yung ganun eh. Tama ka. Napansin nga namin na maraming candidates ang na-nominate ngayong taon, kasama na ron yung abogado na tinuturing bilang tumor ng industriya. Attorney Dong Ming, nagpapasalamat kami na napili mong magsalita at sumuporta sa show na to. Bilang abogado, walang kondisyon ang pagsuporta ko sa mga public welfare show na kagaya nito. At bilang... Ano ba yun? Okay lang yan. Manood kaya tayo ng movie. Bakit siya inimbita sa show na yun? Sinisiraan ka niya eh. Okay lang. Wala naman siyang ebidensya eh. Irereklamo ko siya. Ah? Wala rin kwenta. Magiging reklamo mo. Regular guest si Dangming sa law-themed shows. Kaya niyang manipulahin ang opinyon ng mga tao. Talunin mo siya sa korte. Ang dapat doon, sinisinda. Pero nakakainis yung ginagawa niya eh. Teka. Ano kaya kung lumabas ka rin sa show para linawin ang lahat? Sa tingin ko mas okay yon. Bagay din naman sa audience yung law information na binigay mo sa akin dati. 'Di ba? Makakatulong ka pa sa pagtaas ng kaalaman sa batas ng bansa. Di pwede. Pera lang ang mahalaga sa akin. At saka syempre, ikaw. Tumigil ka nga. Ikukuha kita ng tubig. Kainin mo na to. Hindi ko hahayaang baluktutin ni Dangming ang katotohanan.
Alam kong malaking problema ang dinulot kita Excuse sa'yo. me, Naiintindihan nandito ba ko si yun. Director Lee Kaya ng naman lawyers naisip ko debate? na- Direk, may naghahanap sa'yo. Chong Yao? Ako bang hinahanap mo? Salamat. Sandali lang ah. Di ko pa tapos yung sinasabi ko. Kaming dalawa ni Chen Hong ang founders ng Jong Hong. Magkaiba ang scope ng trabaho namin. Pero si Chen Hong ang gumagawa ng karamihan ng trabaho. Ganun pa man, meron din naman ako mga certificate at awards mula sa mga competition. Kaya si Dong Ming, kayang-kaya ko siya. Hi, Director Lee. Ako si Chang Yao. Nagawa ko ng talunin nun sa kwarte si Dang Ming. Susubukan ko rin. Alam kong pareho kayong magagaling na abogado. Hindi ko pinagdududahan ng kakayahan yung dalawa. Kaso matagal kang hindi nagpakita, Attorney Wu. Ikaw naman, Attorney Chang, baguhan ka. Variety show pa rin kasi to eh. Alam niyong gusto namin. Ang gusto namin, hot topics, yung tipong magtitrend. Pero, kung ang lalabas sa show ay si Chen Hang, yun ang mas maganda. Iniisip mo bang mas mababa ako sa Ay, kanya? hindi naman sa ganun. Mas mababa ka naman talaga sa akin eh. Malamang, hindi ko makontrol ang sarili ko pag tinalo ko si Dammi. Dahil ang may papakita ko lang sa inyo, total dominance. Ganda ng linyang yun ah! Yan ang hinahanap ko! Buti naman ilinawin mo na ang lahat. Hindi na namin kailangang mag-alala. Sinabi ko bang lalabas na talaga ako sa show? Kapipirma mo lang ng kontrata. Lawyer ka. Alam mo kung anong breach of contract. Kung gugustuhin ko, pwede na lang ako mag-penalty. Ganito na lang. Pag lumabas ka sa show, once a month ako mag-overtime kasama mo. Okay ba? Yaw, ipapaalala ko lang, naka-leave ako ngayon at mas mag-focus na ako sa pamilya. Eh kung 1 month kitang ipagluto ng dinner. Ng dinner? Kaso ayokong tumaba. Anong gusto mo pala? Gusto mong mag-guest ako sa show? Sige, pero may kondisyon. Para matupad ang pangarap nating malusog na pamumuhay, kailangan matupad natin ang mga sumusunod na terms. Una, mag-intermittent fasting once a week. Dapat kontrolin din ang sugar intake. Pangalawa, kailangan mag-gym o mag-swimming thrice a week. Ako ang trainer mo. Pangatlo, kailangan makaisang economics book ka sa isang buwan at mag-aaral ka rin ng philosophy. Pang-apat, Alam ko na. Gusto mong sumali sa isang girl group, tama? okay, sige. Hindi ako lalabas sa show, sabihin mo yun sa direktor. Magkakapera din naman sila ng dahil dun eh. Kaya kahit papano, hindi na rin masama. O sige na. Ako na ang magiging PA mo basta mag-guest ka lang dun sa show. Promise yan, eh. Hello? Yes, ako to, si Chen Hang. Gusto niyong gumawa ako ng short clip? O sige, ipapasa ko sa PA ko. Yes, good evening. Isang short clip lang ba? Sige, isi-check ko muna yung schedule ni attorney. Salamat. Pro ka. Sumusobra ka na, ah. Tara na. Pang staff lang to, miss. Hindi. Assistant ko siya. Pwede pakiabot mo sandali yung beauty blender? Hindi. Personal assistant ko siya, kaya ako lang ang pwede mag-utos. Sorry po. Pasensya na. Saka parang hindi bagay sa akin tong makeup. Hindi bagay sa style ko. Bakit? Anong problema? Aayusin ko na lang. Hindi, ako na lang. Wala kang kasalanan. Mahirap lang talaga siyang i-please. Mahirap i-please? Ayusin ko yung kilay mo. Ha? Ito. Teka lang, wag. Wag mong sabihin gumaganti ka sa akin, ha? Hindi, no. Di ba PA mo Teka, ko? sandali lang. Pakiramdam ko, perfect na tong makeup ko eh. Tingnan mo tong kilay ko, buhay na buhay, hindi ba? Buhay na buhay ba yan? Hindi ganyan ang style Hindi, mo wag, eh. wag. Style ko to.
Kanina ka pa nakatayo, di ba? Maupo ka muna. Suko ka na Attorney agad? Chen, ready na po yung set. Sumunod kayo sa akin. Okay, sige. Sumunod ka, ha? Ang may papakita ko lang, total dominance. And cut! Ibang klase, pro na pro ka, Attorney Chen. Pakibago na yung pwesto ng camera. Kumusta? Nag-e-enjoy ka bang maging celebrity? Siyempre. Ano, okay ba? Ay, lagpas ng 8 minutes yung estimated time. Singilin mo yung overtime fee ko, ha? Tumigil ka nga. Na-bankrupt na nga sila dahil sa pagkuha sa'yo. Eh. Tara na, umalis na tayo. Chen Hong, humanda ka na sa ipapakita ko sa'yo. Baka di ako makapag-control kapag tinalo ko si Dang Ming. Ang may papakita ko lang, total dominance. Baka di ako makapag-control kapag tinalo ko si Dang Ming. Ang may papakita ko lang, total dominance. Hoy, ano ba pinagtatawanan niyo dyan? Dominance! Dominance? Ang may papakita ko lang. Sa inyong lahat. Goodbye. Ikaw muna umalis. Grabe. Wow. Sumikat tayo nung lumabas ka dyan sa show na yan. Di ba? Alam mo ba kung anong tinatawag nila sa'yo ngayon? Ha? Tony Leung ng law industry. Samantalayin na natin to. Kukontakin ko yung isang kaibigan kong reporter para ma-interview ka niya. Kailangan maipakita ko sa buong mundo ang karisma mo. Bored ka ba? Kasi marami akong ginagawa. Busy rin ako. Ako magiging manager mo eh. Akong bahala sa business deals mo. Mr. Manager, gusto lang sana namin Pasensya na, ma-interview si pasensya na. Attorney Busy Chen. si Attorney Chen. Kailangan niyo muna mag-set ng Kanina appointment. pa ba ito nagkakaganyan, ha? Kanina lang nung mapanood niya yung promotional clip, pagkatapos pati yung dalawa nahawa na rin. Total dominance. Total dominance. Lumingon pa siya, di ba? Bibilhin natin ang lahat ng ibebenta niya. Magpa-check up na nga kayo, mga baliw. Teka, sandali lang. Mag-practice ka na ng pirma. Maraming fans ang magpapa-autograph sa'yo. Tingnan mo, baliw na sila. Oh, ayaw mo ba niyan? Mapapasama na yung pangalan mo sa hot search. Ha? Yung dating business partner ko lang magiging celebrity na. Grabe talaga. Oo nga. Sandali lang. Kailangan ko tong samantalahin. Nasa hot search na nga siya. Agad-agad? Kita mo na. Trending ka na, Tony Leung. Hindi siya ang trending. Sino ang trending? Alam nga naman ako, hindi naman ako sikat. Hahanapin ko muna si Changshi. Ikaw munang maiwan dito. Attorney, ako na lang. Ako rin. Ako rin. Sige na. Anong iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Tapos siya sa akin. Para sa akin, isang langaw lang si Dang Ming. Hindi na uuubring ganitong style niya. Kung pwede ko lang siyang gulpihin o buhusan ng pinturang bahay niya. Hindi. Gugulpihin ko muna siya, saka ko bubuhusan ng pinturang bahay niya, tapos ire-record ko yung prosesong yun. Ang cute mo kahit galit ka. Hindi na siya nakakatuwa eh. Binubuli niya kayo ni Changshi. Kung ganun, binubuli niya rin ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami ganun kahina eh. Ilang beses na siyang pumalpak sa style niyang yan, pero ayaw niyang sumuko. Makulit talaga siya. Si Attorney Wu, kamusta siya? Okay lang siya. Siguradong hindi niya palalampasin tong nangyayari. Tatawagan ko si ate. Salamat, Walang anuman Atty. po. Chang. Mag-iingat ka. Salamat ulit. Paano mo nalamang tapos na kami sa meeting? Tamang-tama ang dating mo, ah. Bakit? Nakita mo na yung balita online? Ganun na nga. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang importante lang naman sa akin, nasa tabi kita. Alam ko yan. Hindi yun big deal. Maliit na bagay. Sabihin mo lang kung may problema. May problema nga. Ha? Pinipigilan mo akong sumagot ng Ha? tawag. Yaw-yaw. Ayaw bang ipasagot ni Woo Jun yung tawag? Ate, basta ka.
Okay lang naman. Alam ko na kung anong susunod kong gagawin. Ilang taon na akong binubuli ni Dongmeng. Nagkataon lang na mag-isa ako nun. Kaya hinayaan ko siya. Hindi ko siya mapipigil kung ako lang. Pero ngayon, nandiyan na kayong dalawa. At saka... kasama ko rin yung nagmamahal sa akin. Kaya di ko na ito palalagpasin. Huwag ka mag-alala. Di na ako matatakot. Aalalayan ka namin. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang dapat gawin. Tatawagan ko si Baurwi at Yufe. Pag-iipunin ko ng ebidensya. Si Tanying naman sa media. Ikaw, Chen, mas mahirap ang misyon mo. Di bale, this time, ilalantad ko na ang tunay niyang kulay. Yaw-yaw, tapos na ako. Patingin nga. Okay ba? Oo naman. Pogi ba? Siyempre. Ngayon na nakasalalay sa akin ang lahat, kinakabahan ka ba? Siyempre hindi. Wala makakatalo sa asawa ko. Pakiulit nga. Walang makakatalo sa asawa ko. Isa pa, pakiulit nga. Halika na, Sige wala na, nang pakiulit mo oras. na. Sige na.